Mga kapatid sa pananampalataya, lahat po tayo bilang tao, lahat po ng sangkatauhan mula kay Adan hanggang sa kaduluduluhan, lahat po tayo talunan, maliban kung taglay mo ang apat. Dito ka lang makakaligtas. At ano ang apat na ito? Ito po ang paksa ng ating khutbah. Mga kapatid sa pananampalataya, mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala sumumpa. Siya mismo sumumpa sa panahon na katotohanan, lahat po tayo talunan, maliban sa apat. Wal asr, sabi ng Allah, sumpa man sa panahon. Sumumpa siya mismo sa panahon. Wal asr, innal insana lafi khusr. Katotohanan, ang tao ay talunan, kawalan, talunan. Lahat po tayo. Dito pa lang sa mundo, araw-araw puro katalunan. Lalo na sa kabilang buhay. Araw-araw nababawasan ang araw mo. Bawat araw na lumipas, minus 1 day sa stock ng mga araw mo. Bawat paghinga mo, minus 1 hininga sa mga stock ng paghinga mo. Then isang araw flatliner ka na, isang araw malamig ka na bangkay. Gaano man kahusay ang iyong mga doktor, mayroong mga super billionaire, mga elite, mga ultra rich, na mismo mayroon silang mga doktor na nag-aalaga sa kanila 24/7. Ang kanilang mga mansyon ginawa na private hospital para lang i-monitor ang kanilang kalusugan 24/7. Araw-araw sila pinapantayan ang kanilang puso, ang kanilang dugo, ang takbo ng kanilang anumang bahagi ng katawan. Ngunit kapatid sa pananampalataya, araw-araw hakbang papalapit sa iyong puntod. Gaano man binabantayan ang iyong kalusugan ng sino mang mga doktor, gaano man kahusay ang mga doktor, mayroong isang bahagi ng katawan mo bibigay. Bibigay ang puso mo, o kaya bibigay ang atay mo, o kaya bibigay ang kidney mo, o kaya dugo mo kanser, o kaya buto mo kanser. Kapatid sa pananampalataya, kaduluduluhan, talunan. Gaano ka man kayaman, iiwanan mo yan. Or siyang iiwan sa iyo. Talunan. At higit sa lahat na talunan, talunan sa kabilang buhay. Tandaan natin mga kapatid na apat na nabanggit sa Quran, criteria. Number 1, unang kailangan natin upang tayo po ay makaligtas, iman, pananampalataya. Hindi ka makakaligtas kahit ano pang gawin mo kung wala kang iman. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. Hindi kayo makakapasok sa paraiso maliban na kayo ay nananampalataya. Authentic po na hadith, Sahih Muslim. At ang Allah subhanahu wa ta'ala mismo, ginarantiyahan niya na basta ikaw ay nananampalataya, gagawin ng Allah na kanyang obligasyon, gagawin ng Allah na kanyang responsibilidad, gagawin ng Allah na kanyang tungkulin, iligtas ka. Thumma nunajji rusulana walladhina amanu kadhalika haqqan alaina nunjil mu'minin. Pagkatapos ay aming iniligtas ang aming mga sugo at ang mga yaong nananampalataya. Sa ganyan ay tungkulin para sa amin, sabi ng Allah. Sa ganyan ay tungkulin para sa amin na iligtas ang mga nananampalataya. Ganyan kabigat. O yan ang unang kriteria. Ngunit marami po ang uri ng pananampalataya. Ito yung pinakabantayan nating mabuti. Hindi lang pananampalatayang Islam at saka pananampalataya ng mga non-Muslim. Kung hindi mismo sa Islam, mismo sa mga Muslim, magkakaibang akidah.
Ito yung babantayan natin. Pananampalataya sa kaisahan ng Allah, pananampalataya sa sugo ng Allah si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at pagkatapos kailanman hindi ka nagduda. Marami po sa atin balik Islam, Maranao, Tausugyakan, Basilan, Arabo, kahit anong tribo. Marami ang mga Muslim na kapag dinaratnan ng mga kalamidad sa buhay, ng mga kahirapan sa buhay, ng mga sakuna sa buhay, nagkakaroon ng pagdududa, totoo talaga na ang Allah mabagin? Bakit ang buhay namin hanggang ngayon miserable pa rin? Totoo ba na ang Allah maawain? Hindi ata totoo. Question mark, nagduda ka. Once na iyan ay pumasok sa iyong kamalayan, sa mga sandali na iyan, ikaw ay lumabas na sa Islam. Ikaw ay nagiging kafir, disbeliever. Kaya ito yung bantayan ng bawat isa. Ano man ang dumating sa iyo na mga pagsubok sa buhay, huwag na huwag kang bumigay, huwag na huwag kang magkaroon ng duda na walang Diyos maliban sa Allah. Si Muhammad ay sugo ng Allah. Walang duda. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Yaon lamang ang mga mananampalataya, yaong mga nanampalataya sa Allah at sa kanyang sugo, at pagkatapos hindi nagduda, hindi nag-alinlangan, hindi nagreklamo, hindi nagkaroon ng question mark. Totoo ba nang Allah mabagin? Bakit ang mga Muslim sa Palestine mula pa 1948 hanggang ngayon 2026 dinudurog, binubomba? Mga masambahin yan, mga kumikilala yan sa Allah. Bakit katakot-takot na pagduro sa inaabot nila? Nasaan ang habag ng Allah? Totoo ba na mabagin ng Allah? Kapatid, pag yan ay pumasok sa kamalayan mo, hindi mo alam ano ang wisdom ng Allah. Bakit ito ginagawa? At kapag nagduda ka sa mga sandali na yan, magtawba ka, magsyahada ka, dahil lumabas ka na sa Islam. Hindi ka na Muslim. At kapag namatay ka na kafir. Ang syahada, tandaan natin, lalo na sa mga balik Islam, pati na mga dating Muslim, ang syahada susi ng paraiso. Sino man ang bumigkas ng syahada, ng totoo sa kanang puso na walang Diyos maliban sa Allah, si Muhammad ay sugo ng Allah, pumasok sa paraiso. At ito ang pinakabantayan natin sa lahat. Sa mga sandali na ikaw ay nag-aagaw buhay, lahat tayong mamamatay. Walang sino man sa atin na matitira dito forever. Lahat tayo may schedule kay malakal maut. Sa oras na ang iyong kaluluwa at ng iyong katawan maghiwalay na, sakaratal maut, agonies of death, pag-iingalo. Kinakailangan, kapatid, huwag na huwag kang mataranta. Huwag kang magpanik. Patatagin mo ang iyong kamalayan at puso na maghiwalay ang katawan mo at ng kaluluwa mo, na alam mo na walang Diyos maliban sa Allah, pasok ka sa paraiso. Yang moments of death, agonies of death, sakaratal maut, mahilo-hilo ka sa sobrang hapdi. Mahilo-hilo ka sa sobrang hapdi, kaya nga ba binubulungan ni Ustad, brother, bigkasin mo, la ilaha illallah, walang Diyos maliban sa Allah, kasi nga natataranta ka, nahihilo ka sa mga sandali na iyan. Paano kung wala si Ustad? Namatay ka mag-isa sa ospital. Anong gagawin mo? Huwag ka mataranta. Tanggapin mo na dumating ng oras mo. Then ipanatag mong loob mo. Ilagay mo sa kamalayan mo. Sa kahuli-huli ang hininga mo. La ilaha illallah, walang Diyos maliban sa Allah, pasok ka sa paraiso. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sino man ang mamatay
na alam niya, nasa puso mo, nasa kamalayan mo, alam mo, sino man ang mamatay na alam niya na walang Diyos maliban sa Allah, pumasok. Past tense, ginamit. Pumasok. Dakal al-jannah, pumasok sa paraiso. Allahu Akbar. Sahih Muslim, authentic na hadith. Kriteria numero 2. 4 po ito. Wala ito sa ibang mga relihiyon. Sa atin na ito sa Islam. Matatagpuan mo yung 4 na ito sa Quran, Suratul Asr. Pwede ninyong basahin pagkatapos ng khutbah natin. Criteria number 2. Pangalawa na requirement. Action. Trabaho. Tinatrabaho po ang kaligtasan. Hindi sapat na ikaw ay nananampalataya. Napakarami sa atin natutuhanang nananampalataya, naniniwala na walang Diyos maliban sa Allah, walang sinasamba maliban sa Allah, ngunit hindi na sinasamba ang Allah. Alam na alam mo na walang Diyos maliban sa Allah, at alam na alam mo na ang pinaka-mission natin dito sa mundo ay samba, worship 5 times a day. Ngunit sinasamba mo ang Allah Biyernes lang. Sa tingin mo, ligtas ka? Tupo ka sa apoy. Mga kapatid sa pananampalataya, therefore, kailangan hindi lang ang iman, hindi lang busog ang puso mo sa pananampalataya, kailangan ay bubusugin mo rin ang aksyon sa paggawa ng kabutihan, aksyon sa pag-iwas sa kasamaan, wa amilus salihat, at gumagawa ng mabubuting gawain. Yan ang pangalawang kriteria. Una, nananampalataya ka. Tunay na pananampalataya. Hindi pananampalataya sa cross, hindi pananampalataya sa propeta, hindi pananampalataya sa anumang nilalang, anumang nilikha, anghel, santo, gaano man siya ka ganda-ganda na nilalang, gaano man siya ka husay-husay na nilalang, hindi mo pwedeng sambahin. So, nabuksan ang isip mo, nalaman mo, hindi Diyos yung bato, hindi Diyos yung cross, hindi Diyos yung ribulto, walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Pumasok sa isip mo, pumasok sa puso mo. Then, sabayan mo ng gawa. Trabaho. Anumang mga ipinagutos ng Allah, tatrabahuin mo. Anuman ang ipinagbabawal ng Allah, iiwasan mo. Gaano man ka gustong-gusto ang gawain na haram, pipigilan mo ang sarili mo. Gaano man ka ayaw na ayaw gawin ang ipinagutos ng Allah, gagawin mo. Yan ang ibig sabihin ng action. Hindi sapat na naniniwala ka, na nananampalataya ka. Hindi ang makakaligtas sa atin ay ang ating kayamanan, ni ng ating mga anak na lalaki. Ang makakaligtas sa atin, nananampalataya ka. Tunay na pananampalataya, walang dudang pananampalataya, at tinatrabaho mo. Mabubuting gawain, iniiwasan mo masasamang gawain. وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ. Ito yung katibayan, tinatrabaho. Hindi po sapat, kapatid, na naniniwala ka. Hindi ka may liligtas. Napakarami ang mga mananampalataya, ngunit walang sambayan. Kasabi niya, Muslim ako, brother, nasa puso lang ang pagiging Muslim. Tapos walang sambayan. Mga babae na mga nananampalataya, sabi nila kami nananampalataya, hindi kailangan maghijab. Nasa puso ang pagiging Muslim, wala sa kapirasong tela. Hindi po. Kailangan magkasabay. Nananampalataya ka at tinatrabaho mo anong pinananampalatayanan mo. Sinusunod mo anong pinananampalatayanan mo. Iniwasan mo anong pinananampalatayanan mo na ipinagbabawal ng Allah. Diyan kaligtas. Yan ang kaligtasan. Malapit-lapit na pagkahulugan. Binasa natin na verse. Hindi ang inyong kayamanan, ni ng inyong mga anak ang maglalapit sa inyo sa amin. Hindi ang kayamanan mo, mga anak mo, ang maglalapit sa Allah, kundi siya lamang na nananampalataya at gumagawa ng mabubuting gawain para sa mga yaon, ay may dalawahang gantimpala para sa kung ano ang kanilang ginawa at
sila ay mananahanan sa matataas na tirahan ng mapayapa at ligtas. Nabanggit rito, maninirahan, matataas na tirahan, mapayapa at ligtas ang tinutukoy, paraiso. At hindi mo ito makakamit ng kayamanan mo. Hindi ito makakamit ng mga anak mo, mga lalaki. Ang tinutukoy ito ng mga anak, mga lalaki. Ito ay makakamit mo sa pamagitan ng pananampalataya na mayroong gawa. Tinatrabaho ang kaligtasan. Hindi po ini-imagine lang. Hindi po nagpapantasya ka lang. Nagdidreaming ka lang. Nagmumuni-muni ka lang nang wala kang trabaho. Action! Kapatid sa pananampalataya, therefore, magpursige tayo. Napakarami ng kabutihan pwede mong gawin. Magbasa ka ng Quran. Magbasa ka ng hadith. Manood ka ng video na Islam. Makinig ka ng audio na Islam. May gagawin sa masjid, mag-volunteer ka. Magbigay ka ng sadakah. Ano mang kailangan ng kapatid mo, ibigay mo. Payuhan mo yung kapitbahay mo. May problema. Lahat, napakarami ng magagawa nating kabutihan. Pwede ka magpasting na sunnah. Pwede ka magtahajud. Ang dami-dami nating magagawa na kabutihan. Therefore, mga kapatid sa pananampalataya, bilang pagsuporta na gusto natin makaligtas, criteria number 2, action. Trabaho. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sino man ang gumagawa ng mga gawaing kabutihan, malalaki man o mababae, habang siya ay tunay na nananampalataya, katotohanan, ibibigay namin sa kanya isang mabuting buhay at babayaran namin sila tiyak ng isang gantimpala na naaayon sa kung ano ang pinakamainam na kanilang ginagawa. Ibig sabihin po, paraiso. Ito ngayon ang bantayan natin. Ito ang pinakabantayan mo sa paggawa ng kabutihan. Marami sa atin gumagawa ng kabutihan, pakitang tao. Magsasadaka. Brother, picturean niyo ako, magsasadaka ako sa masjid. Tutulong sa kapwa. Brother, picturean niyo ako, ipopost ko. Tinulungan ko ang masjid ninyo. Puro picture. Pakitang tao. Hindi para sa Allah. Upang makasigurado ka, pupunta ka sa masjid na ito, magkukutba ka, magsasambayan ka. Ano ang intention mo? Intention ang pinaka-bottom line ng bawat gawaing ibadah. Bro, bakit ka magkukutba? Para ako sumikat, para ako pag-usap-usapan, para ako maging celebrity. Patay na ang iyong khutbah, patay na ang iyong sambayan. Bro, bakit ka pupunta dyan? Para ako makilala nila. Allahu Akbar! Bago ka pumunta sa masjid na ito, tumayo ka sa bahay mo, mag-intention ka, Ya Allah! Taupikan mo po ako, Ya Allah, na ang aking mabigkas, ikalulugod mo sa akin. Taupikan mo ako, Ya Allah, na huwag ako magkamali. Ya Allah, tanggapin mo itong aking pagpunta sa Masjid Al-Aqdar na aking ibadah na ikalulugod mo sa akin. Pasado. Yan ang pinakabantayan ninyo, mga kapatid, sa pananampalataya, sa paggawa ng anumang kabutihan, sa paggawa ng anumang ibada. Unang-una, i-check up mo yung intention mo. Bakit mo yan gagawin? Kailangan ang intention mo, gagawin mo yan because you want to please the Almighty Allah. Kaya mo gagawin yan dahil gusto mong i-please. Gusto mo matuwa sa'yo, gusto mo kalugdan ka ng Allah. Yan ay pasado. Requirement numero 3. Alam niyo, Islam, napaka matalinghaga na relihiyon. Puno ng wisdom. Una, requirement, puso mo. Dinalisay mo ang puso mo. Sa anumang mga pinaniniwalaan, anumang mga pananampalataya, dinalisay mo sa totoo na pananampalataya. Then, sinabayan mo. Inutusan mo ang sarili mo na gumawa ng kabutihan. Inutusan mo ang sarili mo na pagbawalan sa kasamaan.
Pag matapos na utusan mo ang sarili mo, ang uutusan mo naman ang kapwa mo. Umpisahan mo sa pamilya mo, kapitbahay mo, kakilala mo, kaibigan mo. Ipag-utos mo ang kabutihan, ipagbawal mo ang kasamaan, watawasaw bil haq, at itinatagubili nila sa isa't isa ang katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Walang Diyos maliban sa Allah. Pinakamataas, kataas-taas ang katotohanan ay ang tauhid. Walang Diyos maliban sa Allah. Lahat ng mga ipinag-uutos ng Allah, ipag-uutos mo. Lahat ng ipinagbabawal ng Allah, ipagbabawal mo. Ito, mga kapatid, pangatlo na kriteria. Kinakailangan maintindihan ng mga Muslim. Bakit ba tayo tinawag na the best nation? Bakit tayo tinawag sa Quran mismo? Tayo ang pinaka-the best. Dahil itinuturo natin ang kabutihan. Ipinagbabawal natin ang kasamaan. Tayo ay nananampalataya sa Allah. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kayo, ibig sabihin ng kayo ng mga Muslim. Kayo ang pinaka-the best na nasyon na kailanman pinalitaw sa sangkatauhan. Ipinag-uutos ninyo ang kabutihan at ipinagbabawal niyo ang kasamaan, at kayo ay nananampalataya sa Allah. Allahu Akbar. Ito pong pag-uutos ng kabutihan, hindi ito kami lang na mga da'iya ang magtrabaho. Hindi lang kami na mga manggagawa sa da'wa ang obligado. Lahat po ng Muslim. Pangatlo ito sa requirement. Lahat ng Muslim na gusto makaligtas, sa kaya ng abot ng iyong kakayanan, magsalita ka, ituro mo ang kabutihan, ipagbawal mo ang kasamaan, sa kaya ng maaabot mo ng iyong kakayanan. Ito ang gagawin ng bawat isa. Sa pamilya, kapitbahay, kaibigan, iutos mo ang mabuti, ipagbawal mo ang masama. Ito, pangatlo na requirement. Pangapat, last. Itong tatlo na ito, idagdagan mo ng 1, naging 4. Yung una, iman. Hindi mo mapapalago ang iman mo pag wala kang sabar. Napakarami ng hahadlang, napakarami ng obstacles para palaguin mo yung iman mo. Ang dami ng distraction. Cellphone mo, mamaya na manood mo na ako, mamaya na yung Quran, mamaya na ako manood ng Islam, manonood mo na ako ng YouTube, panoorin ko man na si ganito. Ang daming distraction, nasisira ang atensyon ng Muslim. Allahu Akbar. Kailangan mo ng timpi, kailangan mo ng tiis, kailangan mo ng disiplina. Para magkaroon ng disiplina, kailangan mo ng sabar. Pag-uutos ng mabuti sa sarili mo, kailangan mo ng sabar. Hindi mo magagawa yung utos ng Allah pag wala kang timpi, wala kang disiplina, wala kang tiis. 5 times daily prayer, paano magagawa kung wala kang timpi? Gustong-gusto mong gawin na makipagrelasyon, paano mo pipigilan ang sarili mo sa relasyon na haram kung wala kang timpi, wala kang sabar? Paano mo pagbabawalan ang sarili mo sa mga gawing haram kung wala kang sabar? Iuutos mo ang kabutihan. Ang dami ng obstacle, ang dami ng harang. Magdadawa ka pa lang, pupulaan ka. Eto na naman, akala mo kung sinong banal. Huwag ka ma-discourage. Kailangan mo sabar. Ituturo mo ang kabutihan. Napakarami na nagtuturo ng kabutihan. Pero kumukunti ang nagbabawal ng kasamaan. Walang nagkukutba ng droga. Walang nagkukutba ng droga. At kahit na ikukutba mo sa isang pinakamalaking masjid sa Metro Manila, sabi sa akin ng admin brother, wag yan. Hanap buhay yan.
Pumunta naman ako sa isa na namang pinakamalaking masjid. Brother, ikukutba ko ang droga. Wag, brother, sadaka na lang ikutba mo. Mantakin mo. Kailangan sa pag-uutos ng mabuti, meron kang sabar, patience. Kailangan sa pagbabawal ng masama, meron kang sabar, patience. Therefore, ang pangatlo na criteria ay sabar, patience, tiis. Watawasaw bis sabar, at itagubilin sa isa't isa ang timpi, tiis, sabar. Dahil kapatid sa pananampalataya, kapag ikaw ay tutuhanan na may timpi, alam ninyo, ilang beses na natin narinig tungkol sa sabar. Ilang beses na natin narinig na khutbah. Ilang beses na natin narinig sa mga seminar, sabar, sabar, sabar. Pero karamihan sa atin, hindi pa rin natin matututunan ang sabar. Kaunti lang na problema, nagmumura ka na. Kaunti lang na problema, nagliliyab ka na sa galit. Kaunti lang na pagsubok sa buhay, gumigib up ka na. Kaunti lang na pagsubok, ayaw mo na sumamba. Allahu Akbar. Kailangan ng sabar. Sa pamamagitan ng sabar, sa pamamagitan ng iyong timpi, sa pamamagitan ng iyong pagtitiis, ang Allah ay nasa sa iyo. Kasama mo ang Allah. Wasbiru, inna Allaha ma'as sabirin, at magpakatimpi. Katotohanan, ang Allah ay kasama ng mga yaong as-sabirun. Kasama natin ang Allah. Pero, itong ingatan ninyo, baka sumablay ang akida mo. Hindi ibig sabihin na kasama natin ng Allah, nasa sa akin, nasa sa inyo, ang persona ng Allah. Ay, hindi yun. Sasabog tayo. Sasabog itong planetang daigdig. Pag ang Allah pumasok, napakalaki-laki na Allah. So ano yung nasa sa atin? Ay sa tafsir ng mga ulama, manifestation ng mercy ng Allah, ang kanyang habag, ang nasa atin, ang kanyang pagpapatawad, ang nasa atin, ang kanyang wisdom, ang nasa atin, ang kanyang kapangyarihan, ang nasa atin, ang kanyang guidance, ang nasa atin, ang kanyang wisdom, ang nasa atin, hindi ang kanyang persona. So kailangan lilawin natin to. Pag sinabing nasa atin ang Allah, hindi yung persona ng Allah nasa atin, kundi ang kanyang mercy. Gagantimpalaan ka sa mundong ito at sa kabilang buhay kapag nasa iyo ang sabar. Kapatid sa pananampalataya, hindi lang ngayon ka magsasabar. Araw-araw, kailangan i-upgrade natin ang ating sabar. Dahil araw-araw, iba't ibang pagsubok, iba't ibang pasanin sa buhay ang dumarating sa atin. Ngayon nakalusot ka, mayroon kang sabar na malakas, bukas humina ang sabar mo, bagsak ka. Kailangan araw-araw i-upgrade, pagalingin mo, pahusayin mo ang iyong sabar araw-araw. Utos mismo ng Allah. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. O kayo na mga nananampalataya, magpakatimpi kayo at magpakahusay-husay kayo sa pagtitimpi. Yun ang ibig sabihin na upgrade. Magpakatimpi ka at magpakahusay-husay sa pagtitimpi at manatiling matatag at katakutan ninyo ang Allah, nang sa gayon kayo ay magtagumpay. Allahu Akbar. Mga kapatid sa pananampalataya, matapos natin ituro sa ating sarili ang sabar, ituturo naman natin sa iba. Alam natin ang buhay dito sa mundo, punong-puno ng pagsubok. Hindi naman lahat tayo armado ng kaalaman. Yung kapitbahay mo, hindi niya alam anong gagawin niya. May problema siya sa misis niya, may problema siya sa mister niya. Anong gagawin niya? Magkarambula sila. Turuan mo, iparating mo sa kanya, i-inspire mo siya ng pagiging mapagtimpi, mapagtiis. Ituturo natin sa iba. Yan ang pang-apat na criteria. Ituturo natin sa iba ang pagiging mapagsabar. Ito ang kailangan ng bawat isa. Dahil gusto mo hindi, paminsan-minsan darating sa buhay mo ang takot. May kinatatakutan ka, may kalaban ka.
Darating sa buhay mo ang gutom. Minsan wala ka makain. May pera ka, pero wala ka mabiling pagkain. Nasa disyerto ka, anong bibilin mo? Buhangin. Nag-crash yung eroplano. Tapos survivor ka. Gitnang disyerto. Isang linggo, wala kang makain. Dala-dala mo isang bag pera. Wala kang makain. So, pwede kang, kahit mayaman, pwede kang subukan ng gutom. Subukan ng mawala ng kayamanan. Susubukan na mamatayan ng mahal sa buhay. Susubukan ka ng mawalan ka ng kalayaan, makulong ka. At iba pa. Kaya ang kailangan ng bawat isa, tiis. Timping. Alam niyo mga tao sa Palestine? Mga Arabo? Mula pa 1948 hanggang ngayon. Nagtataka ang mga research groups. Nag-research sila sa buong mundo. Saan bahagi ng mundo nakatatagpuan ng pinakakontento sa buhay? Hindi nila nakita sa Europe. Na ang Europe sagana sa buhay. Hindi nila nakita sa Amerika, Singapore, mga materially successful. Saan nila nakita? Sa Palestine. Yung namatayan, asawa niya pinatay, nanay niya pinatay, anak niya pinatay, doon mo sa kanila matatagpuan ang pagiging kontento sa buhay. Masya Allah, anong klase mga tao ito? Anumang dumating sa kanila na pagsubok, tinatanggap nila, ito ay galing sa Allah, ito ay may kapalit. Tuwang-tuwa pa sila, mayroon silang anak na nasyahid, na martir. Tuwang-tuwa pa sila, mayroon silang kapatid na nasyahid, na aahon sa kanila sa impyerno sa araw ng paghuhukom. So nakita mo yung mind framework ng Muslim. Kapatid sa panampalataya, daratnan ka ng gutom, daratnan ka ng takot, daratnan ka mawala ng mahal sa buhay, daratnan ka mawala ng ari-arian, masunugan, manatili kang matatag, magpakatimbi. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. At katiyakan, susubukan namin kayo ng takot, gutom, kawalan ng yaman, mga buhay at bunga ng mga pananim, ngunit magbigay ng magandang balita sa as-sabirun. Bakit magandang balita? Bakit? Ano bang meron? Ano bang meron kapag ikaw ay as-sabirun? Apat. Una, blessings ng Allah. Ito, araw-araw naririnig natin itong sabar, pero hindi talaga natin may sa buhay. Ito ang kabalit sa iyo, buwelta sa iyo kapag nagsabar ka. Unang-una, pinagpala ang buhay mo, blessed. Number 2, kapatawaran. Mga kasalanan mo, buburahin ng Allah. Number 3, habang mercy. Number 4, patnubay, guidance. Allahu Akbar. Alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sila na kapag dinapuan ng kalamidad, sasabihin nila, tunay kami ay nanggaling sa Allah at tunay kami ay magbabalik sa kanila. Anumang pagsubok na dumating sa iyo, sumuko ka. Tanggapin mo ang kalooban ng Allah. Magtiis ka, magtimpi ka, magsabar ka. Ang kapalit, 4. Yung sinabi ko, 4. Blessing, kapatawaran, habag, patnubay. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sila ang mga yaon na ang sa kanila ay ang salawat. Ay sa tafsir ng mga ulama, ang ibig sabihin dito ng salawat, blessing at kapatawaran.
Sila ang mga yaon ang sa kanila ay salawat mula sa kanilang Panginoon. At sila ang mga yaon na tatanggap ng kanyang habag. At sila ang mga yaon na papatnubayan. Allahu Akbar. Kapatid sa pananampalataya, ilang beses ang natin narinig ang sabar. Hindi natin matututunan. Ngayon matutunan na natin 4. Pinagpala ang buhay mo, patatawarin ka, kahahabagan ka, at papatnubayan ka para makamit mo ang paraiso. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ulitin natin yung sinabi natin kanina sa umpisa. Lahat po tayo, mula kay Adan hanggang sa katapusan ng mundo, lahat po tayo sangkatauhan talunan. Ibig sabihin ng talunan, tutupukin sa apoy. Yan ibig sabihin ng talunan. Lahat tayo tutupukin sa apoy maliban sa sino man na taglay ang 4 na kriteria. Unang kriteria, nananampalataya, katotohanan ng pananampalataya, hindi pananampalataya sa mga Diyos-Diyosan. Pangalawa, tinatrabaho mo. Ano ang mga ipinag-uutos sa iyo? Iniiwasan mo ano mga ipinagbabawal sa iyo. Pangatlo, ituro mo naman sa iba. I-share mo naman sa iba ang pagtuturo ng kabutihan. I-share mo naman sa iba ang pagbabawal ng kasamaan. Number 4, magpakatatag ka. Magpakasabar ka. Dahil itong tatlo, hindi mo makakamit kung wala kang sabar. Patience, patience, more patience. Nang sa gayon, makamit natin kaligtasan sa apoy. Mahangon natin ang ating mga sarili sa impyerno apoy. At makamit natin ang pangako ng Allah. Sinabi na sa Quran, itong 4 lang. Itong 4. Para makaligtas ka, pangako niya na paraiso.